magandang umaga rin po sa mga magulang at mga guro na nandito ngayon. Ako po si Chietienza, ang Vice Alcalde dito sa Maynila, at welcome po namin kayo dito sa aming syudad. Alam niyo, importante po para sa amin, ng ating napakagaling na alkalde na si Yormes Moreno Dumagoso, ang mga kabataan. Kaya dahil dyan, sinisiguro natin na ang mga potensyal ng mga kabataan ay makuha nila dito sa Maynila. Prioridad ng ating alkalde na gawin magaling at magaganda ang mga paaralan dito para sa ganun maging conducive ang pagpapasok nila sa eskwelahan. Dito po sa Maynila, ibang problema ng mga magulang. Alam niyo po kung ano? Ang problema ng mga magulang ay kailangan nilang bilhan ng jacket ang kanilang mga anak dahil napakalamig ng mga paaralan dito dahil siniguro ng ating alkalde na masarap mag-aral sa Manila. But anyway, nandito po ako para ipakilala ang isang tao na alam ko kilala ninyo. Alam ko mula kayo sa iba't ibang LGUs. Tama po ba po? Sino po dito ang mga taga Makati? Meron ba? Taga Quezon City. San Juan. Ano pa ba? Pasig. Mandaluyong. Kayo po, paano po kayo nasasang kamay? Saan? Alabang, Muntinlupa. Kayo, welcome po namin kayo dito. Alam niyo, itong alkalde namin dito sa Maynila, napakagaling. Dahil bago po siya naging isang alkalde, naging isang magaling na konsehal siya. Pagkatapos, naging isang vice-alkalde, at ngayon, masasabi ko, pinakamagaling na naging alkalde dito sa Maynila. Pero para lang sa kaalaman ninyo, ang aming samahan bilang vice-alkalde at alkalde, nag-umpisa po ito, nung siya ay nag-umpisa pa lang bilang konsehal. At noong mga panahon na yun, importante rin sa kanya ang mga kabataan. Kaya, ibibigay ko na po ang mikropono sa napakagaling at napakasipag na alkalde natin, na si Yormes Moreno Dumagoso. Nakita niyo na yung pinakamagandang vice mayor sa buong Pilipinas. Matalino pa yan. Good morning! Good morning! Welcome kayo sa Maynila. Sino? Dito muna. Tatanungin ko muna yung mga nanay at tatay ninyo. Kanina may lola. Pero most of you is nanay at tatay. Taas ang kamay na nakapunta sa Manila Zoo nung bata sila. Ayun. Yes, marami akong testigo. So, sa mga nakapunta dati, naalala nyo yung dating Manila Zoo. Kamusta naman? Okay naman. O, ngayon, ano naman ang masasabi nyo sa bagong Manila Zoo? Mas maayos. Mas maayos para sa mga hayop. Kasi your city government, the capital of the country, we wanted to heed to the call of animal care also. Kaya gumawa kami ng mga pasilidad at binago namin buo coast to coast. This entire Manila Zoo, talagang binago namin ito na mas pinalaki namin yung mga lugar ng mga animals. At same time, as much as we can, of course, these are some of them wild animals, no? So kaya kailangan medyo sana laging ligtas ang ating Manila Zoo. Lalo na pag nakita nyo yung may konting flooding doon sa area doon. Nandoon yung may hawak ng flood control. Laki na. Nakita nyo ba? Naku, magugulat kayo. Talagang malaki na. Doon siya. Sa sobrang laki niya, baka hindi niya na nagagapang yung sarili niya. But I want you to enjoy sa mga nakapunta na dati at ngayon naman. At sa mga bata, lagi kayong welcome sa Maynila. Huwag kayong pagdadalawang isip na kahit saan lugar pa kayo, you're always welcome. Nabanggit na ni Vice Mayor Chi,
we are trying to improve. During my first term, 2019-2022, ang aming mga eskwelahan dito is vertically improved. Sabihin, inaabatan namin yung paglago ng populasyon kung saan magdidemand ng space. In the case of City of Manila and most likely Metro Manila, in a highly urbanized setting, dadami ang populasyon, uunti ng uunti ang espasyo. So that's why we opted to go further, like 10 to 15 years of population growth with regard to sa ating mga komunidad. Kaya ang aming mga eskwela dito, marami kami naitaguyod na 10-story, fully air-conditioned public school. Kung nakita niya sa Manila Science, sa Albert, sa Almario, ngayon tutuloy ko yung Magsaysay, hopefully. At gusto ko ma-achieve ng Maynila o namang local government unit yung teacher-student ratio that is universally accepted. Kasi mas tama lang ang dami ng bata sa classroom, mas maaliwalas, mas maginhawa, at mas madaling makapag-focus ang teacher at estudyante. Yun ang aming aspiration, dreams for our mga batang Maynila. Sino nag-aaral sa public school? Public school? Sa private care? Sa public school? Bakit kayo tinanong? Kasi mga bata, siyempre, alam mo naman ngayon, ang panahon ng social media ay maraming ipinapakitang magagandang bagay. It works both ways. Negative and positive. Depende sa discernment ng tao. But I just like to inform you, gusto ko lang magpaalam sa inyo. Alam niyo ba mga bata, ako ay produkto 100% full-blooded product of public education system. Para lang ko, una, mga facilitate niyo ako. Yung mga nanay niyo inato. Tulungan center. Na mas kilala na ngayong daycare. Kung araw, may ginagawa ang gobyerno sa mga bakanting lote kung saan nagtatayo ng tulungan center. Ang tulungan center ay merong livelihood, may some sports activities, and school life for daycare. Yun ang aking doon ako nag-umpisa. Tapos nung nag-7 anyos na ako, qualified na ako to enter into primary school. Kasi noong araw, para mag-grade 1 ka, kailangan 7 years old ka. Yun yung Rosauro Almario Elementary School. Ang sabi nila, ang Rosauro Almario Elementary School ay mababang paaralang Rosauro Almario. Nagtataka ako nung bata ako. Pag pumapasok ako, paano naging mababa? 8th floor to. Then, nag-graduate ko ng elementary, ako ay nag-aral sa Tondo High School. High naman talaga kasi 4th floor na. Kaya ko yung sinasabi mga bata, it is not only about the institution of the school, it is always about you. Okay? Yung pagpupursige ninyo na mag-aral maigi ay siyempre gusto yun ng teacher at lalong-lalo gusto yun ng magulang. Pero kahit na, sorry to say, naku mga bata, nung araw ba yung ballpen, ay yung lapis, makaba.
Ano naman maganda ni Rico nung araw sa nanay ko. Ewan ko, meron pa ba lapis yung ganyan? Primata ka? Meron pa? Tumang-tuma ako dun pag nakikita ko yun eh. But kahit na anong pilit, gabay, ng teacher, ng magulang, nasa sa iyo bilang mag-aaral ang ikabubuti mo. Kaya kinakailangan, tama tanong ko, sino gusto maging doktor? Good. Sino gusto maging lawyer? Lawyer. Sino gusto maging engineer? Nurse. Artista. TikTok yun na yan. Sino gusto maging mayor? Sino gusto maging congressman? So, the point is, lahat yan, nandiyan dyan lang. Naghihintay lang. Matter of time. But you will not arrive there by just sitting around playing with TikTok and ML or any other unproductive things utilizing your free time. So, anong punto ko mga bata? Noong araw, i-share ko sa inyo ito ha, kasi minsan nagtatampo tayo sa nanay natin, nagtatampo tayo sa tatay natin pagka hindi tayo nabibigay yung gusto natin. Noong araw, pag-uwi ko sa eskwela, kasing edad din ako, pagdating ng alas 2, alas 3, Globe 2. Tulog ka na. Mari, para tumangkat ka. Globe. Tapos, pagdating ng mga alas 4, gising, papaalam ako, maglalaro ako sa labas. Alam mo naman kami, sa isang challenging community, ang labasan namin ay laruan namin. Palabas, tapos bago magtiklop ang araw, kailangan umuwi. Pag hindi na makakalaro bukas. Tapos, matutulog na maaga, gigising na maaga, pasok sa eskwela, may bawon na wala, tuloy ang pasok. Mas madalas na walang bawon. Kaya yung classmate ko, habang chika during recess, kunwari ako, bisibisihan. Kasi recess, sila lang ang kumakain. But I don't mind. Why? Kasi gusto ko maging kapitan ng barko. Gusto ko maging seaman. Kasi seaman ka, yayaman ka. Kasi mga kapitbahay ko naging seaman, naging bato yung bahay nila. Although squatter pa rin kami. Pero naging kapitbahay, tapos may angkla. Sa labas, okay tayo na. Mga batang 80s talaga, nandito. Pag babae ka naman, punta ka ng Japan. That's the way to do it. I mean, that's reality of a particular community. Now, gusto ko maging kapitan ng barko. That's why, ito ay yung check. Alam nyo, nung nag-grade 1 ako, nasa dulo ko ng walang hanggan. Section 22. Dulo na yun. Pero dahil sa gabay ng nanay ko, saka nakikinig ako sa nanay ko, sabi ko sakot ako sa nanay ko. Nakikinig ako lagi sa nanay ko kung ano ang sinasabi niya. Aral ako ng aral, lahat ng asignatura, ginagawa ko, from section 23, naging section 11 ako. Pagkayari, yung grade 2 ko, na first honor naman ako. Ang tanong, matalino ba ako? Malamang hindi. Pero masipag ba ako mag-aral? Malamang. Kasi siguro hindi ko naman makukuha yung first honor kung hindi ako magaling sa quiz, sa short test, sa long quiz.
periodical test. Paano ko naman nagsasagot yun? Eh kasi, imbis na walang kapararakan, yung gagawin ko, bubuksan ko yung aking kwaderno. Mag-aaral. And before you know it, because it became a habit, no? Naging habit na siya, naturally, muscle memory. Kasi yun na yung ginawa mong habit, kasi gusto mo maging kapitan ng barko, and the only way to do it is kailangan mag-aral ako mabuti. And so on and so forth. Hanggang first honor, second honor, at nagagalit pa ang nanay ko. Pag na-first honor ako, pinagagalitan ng nanay ko. Sabi sa akin nanay ko, ang French word yun. Sabi ko sa iyo, mag-aral ka lang. Pinag-aral naman po po eh. Eh ngayon, first honor ka pa! Gano'n kung matutuwa naman. Kaya pala nagagalit nanay ko kasi kinausap niya ng teacher ko, si Mrs. Naseske, na kailangan bumili ng long sleeves. Kasi aatin ako ng recognition day. Dahil bibigyan daw ako ng gold medal. Yung problema, di ba sabi ko sa inyo kanina, wala akong baon. Bakit kami walang baon? Walang? At tapos may pa long sleeves. Buti na lang, meron ng medyo kasing idaran akong babae, kasing size ko, eh, may long sleeves siya. Nahiram ko. Kaya lang, tanong nyo sa nanay nyo to, mga batang kiting siya pa. Yung long sleeves sa mga babae nung araw, may rappers. Kaya, lalakad ako sa Kagitingan Street, all the way, naka-rappers. But anyway, my mom was proud. Happy naman siya. Alam niyo kung gano'n siya ka-proud. Siguro yung eskwelahan ko, kulang-kulang mahigit 1 kilometro, kulang-kulang 2 kilometro. Araw-araw nilalakad ko. No? Hindi naman niya pinahubad yung medalya. Huwag mo tatanggalin niya. Hindi nag-free ako habang naglalakad pa uwi. Nakagraduate ako. Tapos ko high school ko. Wala akong ano talaga. In fact, mga bata, ito, lalo na kayo, mga teenager. Ito, mga teenager. O di, ano na, Christmas party. Mga Christmas party, yung mga prom. Yung sa third year. JS, junior, senior. O, alam niyo ba, umaattend ako nun. Ang suot ko, YDD t-shirt. Naalala niyo YDD? Youth Development Training. Your PE t-shirt. Yun ang t-shirt ko. Pero yung mga ataps, yung mga kaibigan ko, ay, nakapalin lahat yun. Naka-return. Topsider. Top squats. Kabili ko yung top squats. Kasi si Mikey Puang ko nun, sikat na si Mikey Puang ko. Bago naging leya sa longga yung squats, si Mikey Puang ko nun. At yun, squats, top squats. So, ako wala naka-t-shirt. O kaya mga bata, malamang sa hindi, mababasted din kayo. Kayo mag-alala, hindi kayo nag-iisa. Ako, multi-busted. Pero ngayon, sabihin ko sa kanya, ako nga pala yung sinaing mo. Oh, nakagraduate ako. Oh, awa ng Diyos. Nakatapos ako ng high school. Oh, habang nagtatrabaho ako niyan. Pero hindi ko na kayo ni-encourage magtrabaho kung okay naman sa'yo. No? Simultaneous yan, side control. Kung matapos ako ng high school, did I pursue my dream? Sabi ko nga sa inyo, nandiyan lang yan, nag-aantay. Yung gagawin mo between point A to point B is all up to you. There is A, which is you and your dream. B is the result.
Pagka-graduate ko noong 1992, hindi ako nakapag-enroll. Kasi tiyak na hindi ako makakapag-aral. Dahil walang pera ang nanay ko. Kaya ang ginawa ko, lahat ng kinikita ko sa sidecar, simula Abril, graduation, hanggang Setyembre, piyait kami ng nanay ko. Yung kalahati sa kanya, yung kalahati sa akin, at yung kalahati, ini-enroll ko sa sarili ko sa Philippine Maritime Institute. PMI. Para lang malapit sa ilog. Santa Cruz. Oh. Mangkupat-mukat mo. And this is very important in life. So while you struggle, while you pursue, while you're doing your thing, habang ginagampanan mo yung gusto mong gampanan para sa sarili, si Jesus nasa taas lang. Always there, watching you. Waiting for the right moment. That was 1992, October. 1993, namatay si Aling Rita. Yung kapitbahay ko, sumalamit na wangkalo. At dahil siya namatay, nagbago ang buhay ko. Kasi one night, sa Lamay, alam mo naman sa Lamay, no? May chicha. Ewan ko kung inabot niyo yung malaking glass. Glass din. Yung sunny orange. Punch. Marami pala mga batang ladies dito. Eh siyempre, pag may liver spread, tinapay, may sunny orange, tiba-tiba ang lamay. So I'm one of those kids na nakikipaglamay. Doon ako na-discover ang artista. Hindi ko makalaking pag-artista yun. That changes it. Did I do something about it? No. But God intervened. Ibig sabihin, mga bata, gusto ko maging kapitan ng barko. Akala niyo, naging kapitan ako ng 2 milyong Manilena. So, kaya, after this story, you may be feeling, maybe, yung nararamdaman kayo, parang wala akong laruan. Yung maglala, rin akong laruan. Pati nga Jackie Stone, pinapatulang ko, makalaro lang. Pag babae yun yung Jackie Stone. Gusto ba? Makalaro lang. Ibig sabihin, hindi na ibibigay ng magulang, ayaw ibigay ng magulang. Hindi lang talaga kaya. Kasi mas mababutihin yung piso, which is 75 lang ang itlog. Yung pisong ibibigay sa akin, hindi na ibibigay ng nanay ko, dahil parang hali, lagi kami may bigas sa bahay, priority ng nanay ko yung bigas. Mga batang biskwit, lata ng biskwit, doon nalagay ng bigas eh. Yung assorted na kasi yung piso, bibili mo itlog, ipiprito, yun ang kulang ko sa tanghalian. So, minsan mga bata, kakalang magtatampo kayo sa inyong mga magulang, bakit hindi kaya ibigay yan? Talagang ganun ang buhay. Always move forward. Acceptance is the key. Kaya kailangan, kung gusto mo magbago ang buhay mo, salamat sa Diyos, meron ka pang nanay at tatay. Good. Salamat sa Diyos, meron kang paaralan. Good. Salamat sa Diyos, meron kang damit. May masisilungan. At paminsan-minsan, swerte nyo nga lahat pa kayo dito halos nakaselfone. So there are so many things to be grateful.
marami pa tayong bagay na dapat ikalugod, ikasaya, na dapat natin ipagpasalamat. All we have to do is to appreciate. When you appreciate things, mas masasayahin kayong bata. Kaya, huwag malulungkot, pag wala. Ang mga alalay ka na rin. Wala lang ko rin. Kasi may silence to. This is the day, this is the day that the Lord has made. Charismatic. Baka charismatic. Tumira lang ng tinapay. So, kaya mga bata, gusto niyo lang ba? Nakaikot na ba kayo? Gusto niyo mag-ikot? Pasensya na kayo, pinwentuhan ko kayo ng ikot. Kasi nalulungkot ako, nowadays, masyadong feeling privilege ang bata. Nalulungkot ako, nowadays, masyadong humihina ang kalooban ng bata. Kasi, because of what you are watching in your heart. Akala niyo lahat madali. Go back to reality. What you're seeing from these visual materials, it may be true. But how did they get it? That's another story. You can use it as an inspiration and as aspiration. But it is not your life. Your life is here in the real world. Don't ever live in the world of make-believe or Disneyland. Maganda Disneyland. But that is the world of make-believe. Reality is maraming pagsubok sa buhay. Kaya, kung gusto niyong lumigaya ang inyong buhay, umanap kayo. So, kailangan lagi tayo masasayahin, lagi tayo mag-appreciate, lagi tayo salamat sa Diyos. Lagi tayo magkakasama. Dahil laging may awa ng Diyos. Okay? So, mga bata, good luck sa inyo today. We, Dole, private sectors, our city government, DSWD, PESO, and all other agencies, we love you. We really love you. We are building something today. We are redirecting something today on a common purpose to give something for the next generation. To develop something for you. Kaya ang aming bagay na responsibilidad ay aming gagampanan. Pero kayo bilang bata o sino man ay may responsibilidad din sa inyong kanino? Sarili. You are responsible for yourself. Okay? So good luck sa inyo. Have a nice day. I'm going to another event, but again, all of you to the parents,